Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa mga paniniwala at karanasang ipinapasa sa mga henerasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layunin nitong maghatid ng kilabot, aral, at pagninilay sa pagitan ng mabuti at masama. Ang ilang pangalan, lugar, at pangyayari ay binago upang mapangalagaan ang mga taong sangkot. Noong taong 1978, ipinadala si Hili Ramil Vergara, isang veteranong sundalo, sa liblib na kabundukan ng Luntay, isang baryong halos burado na sa mapa. Kasama niya ang 5 kasamahan, mga bagitong sundalo na sabik magpakitang gilas. Ang kanilang misyon, siyasatin ang mga ulat ng pagkawala ng mga residente at kakaibang mga nilalang na nakikita sa gabi. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa baryo, napansin ni Ramil ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng paligid. Wala kang maririnig na kahit huni ng ibon o kaluskos ng hayop. Ang hangin ay malamig at mabigat, parang may matang nagmamasid sa bawat galaw nila. Pagsapit ng hapon, napansin nila ang mga punong may marka ng kuko, parang ginagasgasan ng napakalalaking hayop. "Sir, baka oso lang," biro ng isa. Ngunit alam ni Ramil walang oso sa Pilipinas. Pagtungtong ng gabi, nagkampo sila sa gilid ng isang bangin. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang tila hikbing babae mula sa malayo. Lumalakas ito habang lumalapit ang dilim. "Sir, may tao," bulong ni Dado, isa sa mga kabataan sa grupo. Ngunit pinigilan sila ni Ramil. Alam niyang delikado. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig nila ang biglang lagapak, parang may nahulog mula sa puno. Nang silipin nila gamit ang flashlight, nakita nila ang isang nilalang, babae, ngunit kakaiba ang itsura. Maputla, mahaba ang buhok, at may pulang matang nagliliwanag sa dilim. Nang kumilos ito, napansin nilang wala itong paa, nakalutang lamang sa ere. Nataranta ang grupo. Binunot ni Ramil ang baril at pinaputukan ito, ngunit sa bawat bala, parang lalong lumalapit ang nilalang. Hanggang sa biglang naglaho ito, naiwan ang malamig na hangin at amoy ng bulok na karne. "Sir, anong klaseng tao iyon?" nanginginig na tanong ni Dado. "Hindi tao iyon," mariin sagot ni Ramil. "Kaya tayo nandito, para malaman kung anong klaseng impyerno ang bumabalot sa baryong to." Sa gabing iyon, nagsimula ang bangungot na hindi nila akalain, isang misyon na maghahatid kay Ramil sa balwarte mismo ng mga aswang. Pagkatapos ng unang gabi ng kanilang kampo sa gilid ng bangin, hindi mapakali si Ramil. Ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid, tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Tahimik ang lahat, tanging huni ng hangin at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ngunit may halong kaba sa bawat ihip, parang may babala. Makalipas ang ilang oras, habang nagbabantay si Dado, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa kabubatan. "Sir, may gumagalaw sa may kanan," mahinang bulong niya sa radyo. Tumayo agad si Ramil at sinenyasan ang 2 pang kasama upang tumulong magsuri. Lumapit sila ng dahan-dahan, nakahanda ang baril, habang sinisinagan ng flashlight ang madilim na paligid. Sa may puno ng nara, may nakita silang bakas ng dugo, bago pa lang, at kumikintab sa liwanag. Napatingin sila sa itaas, at doon nila nakita, isang nilalang na nakasabit sa sanga, may mahabang dila na dumidila sa dugo mula sa piraso ng laman na hawak nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang bumaba ang nilalang at sumugod. "Putukan!" sigaw ni Ramil. Sabay-sabay nilang binaril ang halimaw, ngunit parang walang epekto. Ang bala ay tumatagos lamang, at bawat tama, parang lalo itong nagagalit. May pakpak itong maitim, at sa bawat paglipad, umiihip ang hangin na parang bagyo. Tumilapon si Dado at sumigaw, hinila siya ng nilalang papasok sa dilim. Nang silipin nila, wala na siyang bakas, tanging ang kanyang baril at mga tagiliran ng dugo sa lupa ang naiwan. Ramdam ni Ramil ang pag-alog ng kanyang kamay habang hawak ang baril. "Walang aalis? Walang lalapit sa kabubatan," mariin niyang utos. Ngunit halata ang takot sa tinig niya. Pagsapit ng madaling araw, nakabalik sila sa kampo, basang-basa ng pawis at dugo. Tahimik ang lahat. Si Ramil ay nakatitig lamang sa apoy. Inuulit-ulit sa isip ang mukha ng nilalang na kanilang nakita, ang pulang mata, ang mahahabang kuko, at ang pakpak na parang yari sa balat ng paniki. "Sir, babalik tayo bukas para hanapin si Dado, di ba?" tanong ng isa. Ngunit hindi agad sumagot si Ramil. Sa halip, tumingin siya sa paligid. May narinig siyang mahinang pagtawa mula sa kabubatan, paulit-ulit, parang pangungutya. Sa puso ni Ramil, unti-unting sumibol ang isang takot na hindi niya kayang ipaliwanag.
Ang pakiramdam na hindi sila mga sundalong nagmamasid sa mga halimaw kundi sila ang pinagmamasdan, inaabangan, at pinaghahandaan ng mga nilalang sa balwarte ng mga aswang. Kinabukasan, pagputok ng araw, nagpasya si Ramil na hanapin si Ese Dado kahit palabag sa loob ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Hindi natin siya pwedeng iwan, sundalo natin yon, mariing sabi niya habang isinusuksok ang bala sa kanyang rifle. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, ramdam niyang kakaiba na ang lugar na yon, parang bawat daang tinatahak nila ay bumabalik sa parehong direksyon. Habang lumalakad sila, napansin nilang nagbabago ang paligid. Ang mga punong dinaanan nila ay tila tumatanda, ang mga dahon ay natutuyo, at ang lupa ay nagiging putik na may halong dugo. Sa kalayuan, may nakatayong gusali, isang lumang simbahan na halos gumuho na. Ayon sa lokal na alamat, iyon daw ang dating tirahan ng isang pari na pinaghinalaang taong demonyo. Lumapit sila sa simbahan, at agad silang sinalubong ng amoy ng bulok na laman. Sa pader nito, may mga ukit ng mga kakaibang simbolo, mga hugis mata, dila, at pakpak. Nang buksan nila ang pinto, sabay-sabay silang napatigil. Sa loob ay may mga kandilang putol, at sa gitna, isang altar na puno ng tuyong dugo at mga kalansay ng hayop. Sir, parang rito nila dinadala yung mga nawawala, pabulong na sabi ng isa. Hindi sumagot si Ramil. Nilapitan niya ang altar at napansin niyang may pangalan sa bato, Dado, nakaukit gamit ang dugo. Biglang nagsara ang pinto. Umalinggaw ang malakas na tawa ng isang babae mula sa kisam. Nang itutok nila ang flashlight pataas, nakita nilang may tatlong nilalang na nakasabit sa kisam, nakangiti, at bumubulong ng, hindi kayo makakalabas, pinaputukan nila ang kisam. Bumagsak ang isa sa mga nilalang babae, pero may mahabang kuko at dila. Nang tamaan ng bala, hindi ito namatay. Sa halip, bumangon ito at sumugod kay Ramil. Ginamit niya ang itak at pinugutan ito, ngunit sa halip na dugo, itim na likido ang tumagas sa sahig. Sir! Paikot-ikot tayo. Parang hindi na ito simbahan, sigaw ng isa sa mga sundalo. At totoo nga, sa bawat pintuan na binubuksan nila, bumabalik sila sa parehong lugar. Parang nilalaro sila ng mga demonyo. Habang patuloy silang lumalaban, biglang lumiwanag ang isang bahagi ng simbahan, at doon nila nakita ang lagusan palabas. Ngunit sa pagtakas nila, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nahulog si Ramil sa isang hukay habang ang iba ay nagkawatak-watak. Pagmulat niya, siya na lang mag-isa. Sa paligid, puro abo, usok, at kalansay ng mga hayop. At sa di kalayuan, isang lumang kampana ang kumakalansing mag-isa, tila senyales na siya ay tuluyan nang nakapasok sa balwarte ng mga aswang. Pagmulat ni Esiri, Ramil, nag-aalab pa ang paligid. Ang simoy ng usok ay sumisingaw mula sa mga nabagsak na sanga, at sa di kalayuan, naririnig pa rin niya ang mga sigaw ng kanyang mga kasamahan, papalayo, papasok sa dilim. Tinangka niyang tumayo, ngunit sugatan ang kanyang paa. May malaking hiwa ito, tila kagat ng mabangis na hayop. Dado! Lito! May nakakarinig ba? Sigaw niya habang hinahanap ang radyo sa kanyang bulsa. Ngunit sira na ito, puro static at tunog na parang umbol ng hayop. Sa bawat segundo, lumalalim ang katahimikan, at ang paligid ay parang humihinga sa takot. Lumakad siya ng pilay, gamit ang baril bilang tungkod. Ang gubat ay tila nagbago, ang mga puno ay baluktot, ang lupa ay parang buhay, at ang hangin ay may kasamang halakhak ng mga babae. Sumuko ka na, sundalo, may bumubulong mula sa dilim, malambing ngunit nakakatindig balahibo. Sumindi siya ng maliit na ilaw mula sa flashlight, at doon niya nakita ang mga aninong gumagalaw. Sa isang iglap, may lumapit na babae, maganda, maputi, nakaputi rin ang bestidang luma. Sugatan ka, halika, tutulungan kita, sabi nito, sabay ngiti. Ngunit nang tumingin si Ramil sa kanyang mga paa, wala pala ito, nakalutang sa lupa. Agad siyang umatras at pinaputukan ito, ngunit ang babae ay naglaho na parang usok. Sa lupa kung saan ito nakatayo, naiwan ang isang patak ng itim na dugo na kumikintab sa ilaw. Habang naglalakad paalis, napansin niyang tila paikot lang siya ng paikot sa parehong lugar. Ilang beses siyang bumalik sa isang lumang punong may punit na bandila ng hukbo. Sa pang-apat na beses, napansin niyang may bagong nakasabit sa sanga, isang dog tag, pag-aari ni Dado. Halos mabaliw si Ramil. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa mapadpad sa isang lumang kubo na nakatayo sa gilid ng bangin. Dito siya nagpasya magpahinga. Ngunit bago pa man siya makatulog, naramdaman niyang may nagbukas ng pinto.
Isang matandang babae ang pumasok, may dalang lampara at mga halamang gamot. Hindi ka dapat nag-ikot dito, iho, mahina nitong sabi. Nasa gitna ka ng lupa ng mga patay. Ngunit bago pa man makasagot si Ramil, bigla niyang naramdaman ang matinding lamig. Tumingin siya sa babae, at doon niya napansin ang mga kuko nitong maitim, mahaba, at ang mga mata ay parang kalaliman ng gabi. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa akin, sabi ng matanda. Dahil hindi lahat ng aswang ay kalaban, habang nanginginig at sugatan si Ili, Ramil, sinundan niya ang matandang babae papasok sa loob ng kubo. Amoy tuyong dahon at usok ng insenso ang paligid. Sa loob, may mga palayok na may halamang gamot, at sa dingding ay nakasabit ang mga krus at bawang. Umupo ka, sabi ng babae habang nilalagyan ng dahon ang sugat ni Ramil. Ako si Aling Rosa. Isa ako sa ilang natitirang nakakaalam ng lihim ng lugar na ito. Tahimik lang si Ramil, pinagmamasdan ang mga kamay ng matanda, makapalang balat, parang laging may dugo sa ilalim ng kuko. Ngunit ramdam niyang totoo ang habag nito sa kanya. Marami na ang pumasok dito, pero ikaw lang ang sundalong umabot ng ganito kalalim, patuloy ni Aling Rosa. Ang baryong ito hindi mo dapat pinasok. Hindi mo alam kung sino ang tao at sino ang halimaw. Habang tinutulungan siya, naramdaman ni Ramil ang kakaibang init mula sa gamot. Parang gumagaling agad ang kanyang sugat. Ano tong nilagay mo? Tanong niya. Dugo ng puno, sagot ng matanda, ngunit umiwas ang tingin. Lumipas ang ilang oras, at nakatulog si Ramil sa sahig ng kubo. Nang magising siya, gabi na. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin sa bubong ang maririnig. Ngunit nang dumilat siya, napansin niyang wala si Aling Rosa. Dahan-dahan siyang tumayo, at sinundan ang tunog ng animoy mabigat na hinga mula sa kisam. Doon niya nakita ang nakakakilabot na tanawin, nakabitin si Aling Rosa, kalahati ng katawan ay lumilipad palabas ng bintana, habang ang ibabang bahagi ay naiwan sa sahig. Ang bituka nito ay parang sinulid na gumagalaw. Napatakip si Ramil sa bibig para hindi mapasigaw. Nakita niyang may nilapitan itong bahay sa malayo, ang bahay ng isa sa mga nawawalang sundalo. Narinig niya ang sigaw ni Lito, isa sa kanyang mga kasamahan, bago tuluyang tumahimik ang paligid. Mabilis niyang kinuha ang kanyang baril at granada. Ngunit bago pa siya makalabas, biglang lumitaw ang kalahating katawan ni Aling Rosa sa bintana, duguan ang bibig at may ngiting nakakatakot. Sinabi ko na sayo, sundalo, sabi nito, habang tumutulo ang dugo mula sa baba. Hindi lahat ng aswang ay kalaban. Pero hindi rin lahat ng mababait ay tao. Agad siyang tumakbo palabas ng kubo, habang naririnig niya ang sigaw ni Aling Rosa na nagiging halakhak. Sa di kalayuan, nakikita niya ang mga ilaw, parang mga mata, na unti-unting sumusulpot mula sa kadiliman ng kabubatan. Sa oras na yon, alam ni Ramil na hindi lang siya basta napadpad doon. Nadulas siya papasok sa teritoryong hindi na dapat tinatapakan ng kahit sinong nilalang. Tumakbo si Iri, Ramil ng walang direksyon, patungo sa kabubatan na tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ay parang may humahabol, at sa bawat liko ng daan ay may mga matang nagmamasid. Sa wakas, natagpuan niya ang isang makipot na daan na patungo sa baryo, ang luntay, na ayon sa mapa ay matagal nang inabandona. Ngunit pagdating niya roon, laking gulat niya nang makitang buhay na buhay ang baryo. May mga ilaw sa bawat bahay, may mga batang naglalaro, at may amoy ng nilulutong pagkain. Isang babae ang lumapit sa kanya, may dalang tubig. Sir, mukhang galing ka sa labanan. Halika't magpahinga ka muna, wika ng babae na may magiliw ng ngiti. Nagpasalamat siya at pumasok sa bahay. Mainit ang pakiramdam ng lugar, ngunit kakaiba, parang masyadong tahimik. Habang kumakain siya, napansin niyang ang mga tao sa paligid ay pare-pareho ang kilos. Walang kumukurap, walang ingay, at lahat ay nakatitig sa kanya. Nasaan ang iba kong kasamahan? Tanong ni Ramil. Wala nang iba, mahinang sagot ng babae. Ikaw na lang ang bumalik. Napaatras siya, hinawakan ng baril. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang babae. Walang nakakalabas ng luntay. Dito, kami na ang may-ari ng lupa at ng laman ng mga dumadalaw. Dahan-dahang nagbago ang mga mukha ng mga tao. Ang kanilang balat ay kumulubot, ang mga mata ay namula, at ang mga ngiti ay naging ngasab. Isa-isa silang naglabasan ng mga dila na mahahaba at kumikislap sa laway. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan si Ramil ng mga aswang na nagkukubli bilang mga residente. Binaril niya ang isa, ngunit hindi ito natumba. Sa halip, tumawa lang ito at lumapit.
Hindi ka na makakaalis dito, sundalo, sabi ng matandang lalaki na may punit na labi. Ang baryong ito ang baluarte namin, ang puok ng mga isinumpang nilalang. Habang nakikipaglaban siya, napansin niyang may mga aswang na tila takot sa liwanag. Kumuha siya ng lampara at sinindihan ito, saka ibinato sa mga tuyong dahon. Kumalat ang apoy at nagsimulang sumigaw ang mga nilalang. Sinamantala niya ito para makatakbo palabas. Sa dulo ng daan, nakarating siya sa isang lumang sementeryo. Doon niya nakita ang isang bagay na nagpayanig sa kanyang laman, mga lapida ng mga sundalong kasamahan niya, kasama ang kanyang pangalan, Lily. Ramil Vergara, 1978, missing in action. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi buhay pa ako, bulong niya. Ngunit mula sa likod niya, may malamig na boses na sumagot, hindi na, sundalo. Matagal ka ng isa sa amin. Nang marinig ni Isini, Ramil ang tinig mula sa likod, agad niyang itinutok ang baril. Doon niya nakita ang isang nilalang na dati mukha ng tao, matipuno, nakasuot pa ng lumang uniforme ng sundalo. Ngunit ang balat nito'y maputla at ang mata'y kumikislap ng pula. Hindi mo ako makikilala, Ramil, tanong ng nilalang. Ako si Dado. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Dado? Imposible patay ka na. Ngumiti ito at tumutulo ang dugo sa gilid ng labi. Hindi ako patay. Naging isa ako sa kanila. At ikaw susunod ka na rin. Mabilis na umatras si Ramil sabay paputok ng baril. Tumagos ang bala sa dibdib ni Dado, ngunit tumawa lang ito. Walang bisa ang bala sa amin, Ramil. Ang dugo ng baluarte ang nagpoprotekta sa amin. Isa ka na rin dapat noon pa. Napaatras si Ramil at napatingala sa langit. Madilim, ngunit may kakaibang liwanag mula sa buwan, kulay itim na parang usok. Mula sa mga anino, nagsilabasan ang dose-dose ng aswang, lalaki, babae, matatanda, at mga batang naglalakad na parang mga bangkay. Lahat sila nakatingin kay Ramil. Hindi ako susuko, mariing sabi niya. Hanggat may bala, lalaban ako. At doon nagsimula ang huling labanan. Pinaputukan niya ang mga nilalang habang isa-isang lumalapit. Naglabas siya ng granada at inihagis ito sa gitna ng mga aswang. Sumabog ang lupa at nagliyab ang paligid. Ngunit kahit sa gitna ng apoy, may mga aninong muling tumatayo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang dumarating ang matandang pari mula sa simbahan, ang pinuno ng mga aswang, ang tinatawag nilang ama ng baluarte. May hawak itong rosaryo na kulay itim, at sa bawat dasal nito, lumalakas ang hangin at namamatay ang apoy. Ang liwanag ng Diyos ay wala na rito, sabi ng pari. Tanggapin mo ang dilim, sundalo. Ngunit sa halip, hinugot ni Ramil ang bala sa kanyang bulsa, isang tanging bala na binendisyonan ng isang albularyo bago pa siya umalis sa kampo. Para sa mga tulad mong nagbalak kayo sa pananampalataya, sigaw niya sabay putok. Tumama ang bala sa noo ng pari at sumabog ito sa liwanag. Ang sigaw ng mga aswang ay umalingaw-ngaw sa buong kabubatan. Ang lupa ay yumanig at ang mga puno ay tila umiyak sa apoy na kumalat. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nadama ni Ramil ang sakit sa kanyang dibdib na sugatan siya ng malalim. Habang bumabagsak sa lupa, nakita niyang unti-unting naglalaho ang mga nilalang, nagiging abo na tinatangay ng hangin. Natapos na ba o ako lang ang natapos, mahina niyang bulong bago tuluyang pumikit, habang sa paligid ay sumisingaw ang abo ng mga nasunog na aswang, at sa di kalayuan, ang kampana ng lumang simbahan ay muling tumunog, na parang hudyat ng isang panibagong sumpa. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagsabog ng lumang kuta, muling nagtipon ang mga sundalong nakaligtas. Ngunit kahit tila tahimik na ang paligid, dama pa rin ni Ramon na hindi pa tapos ang lahat. May kakaibang lamig sa hangin, at sa tuwing lumulubog ang araw, parang may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Isang gabi, habang nakaposte siya sa labas ng kampo, muling narinig ni Ramon ang pamilyar na huni, isang paanas na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Ramon, malamig. Nakakatindig balahibo. Agad siyang bumunot ng baril at nagpaapoy ng lampara. Mula sa anino ng mga puno, unti-unting lumitaw ang anyo ni Aling Sima, ang aswang na akala nila'y nasunog sa baluarte. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang balat niya ay waring nagbabalat, ang mga matay kumikislap ng pula, at sa bawat hakbang ay naririnig ang pagliyab ng mga sugat na hindi kailanman gumaling. Hindi mo ako matatakasan, Ramon, wika nito. Dito ka mamamatay sa lupang siniran nyo. Sumigaw si Ramon upang tawagin ang kanyang mga kasamahan.
Ngunit bago pa sila makalapit, umatake na si Aling Sima. Ang kanyang mga kuko'y lumaki at tumalim na parang bakal, at ang kanyang sigaw ay nagpagalaw sa mga dahon at lupa. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Ramon ang bala na binasbasan ng pari bago sila pumunta roon, isang bala na sinasabing kayang pumatay ng halimaw. Ngunit bago niya ito maiputok, lumitaw si Tio Berto mula sa anino. Tama na, Ramon, sabi nito habang may luha sa mata. Kapatid ko siya. Laking gulat ni Ramon, hindi niya alam na si Aling Sima pala ay kapatid ng kanilang kasamang matagal ng tahimik. Ngunit huli na ang lahat. Tumalon si Aling Sima kay Ramon, at sa gitna ng pagkakabangga nila, naputok ang bala diretsyo sa kanyang dibdib. Sumabog ang liwanag, kasabay ng sigaw ng halimaw. Pagkatapos noon, katahimikan. Kinabukasan, nakita nilang abo na lamang ang balwarte. Walang bakas ng halimaw, ngunit sa gitna ng abo ay may natirang anting-anting, ang parehong bato na pinaniniwala ang pinagmumulan ng lakas ng mga aswang. Ibinigay ni Ramon ang bato sa pari at inilibing ito sa ilalim ng simbahan. Habang sila'y pauwi, tanaw ni Ramon ang sinag ng araw na tumatama sa gubat. Ngunit bago pa tuluyang makaalis, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok, at may mahinang tinig na bumulong, hindi pa tapos.